Napapansin mo ba kung bakit ang iba nanatiling kalmado kahit sinusubok na sila ng buhay? Para bang may hindi makikitang kalasag sila, 'di ba? Ang mental strength ay hindi magic. Nabubuo ito sa mga habits na nagpapatalas ng focus at nagpapalakas ng emosyonal na kontrol. Narito ang mga tahimik na galaw na nagiging dahilan kung bakit hindi ka basta-bastang kayang yanigin ng buhay. Pag-usapan natin ngayon ang 10 sikreto na para maging mentally untouchable ka. Una, pangasiwaan ang iyong inner voice. Maingay ang isip lalo na sa mga araw na mabigat ang pakiramdam. 'Di ba? Ang mga mentally matatag na tao ay tinitingnan ang kanilang inner voice bilang trainer, hindi bully. Hinahamon nila ang mga isipang nagpapabagsak ng enerhiya at pinapalakas ang mga nakakataas nito. Pinapatibay nito ang iyong emotional na balat dahil hindi mo na hinahayaang kontrolin ng bawat lumilipas na isip ang iyong kapayapaan. Pangalawa, kontrolado ang iyong emosyon. Walang mas mabilis magpaubos ng lakas kaysa biglaang reaksyon. Sa halip na sumabog, huminga, mag-pause at tumugon ng mas mabagal kaysa inaasahan ng iba. Yung maliit na paghinto na yon ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa mga sandaling nawawala ito sa iba. Nakakatuwa kung paano nababago ng 3 segundo ng kalmado ang buong sitwasyon, di ba? Pangatlo, maging may pribadong buhay. Hindi nila kayang atakihin ang hindi nila alam. Itago ang iyong pangarap, plano at takot sa sarili mo. Magbahagi ng may layunin, hindi ng pabigla-bigla. Ang pagiging misteryoso ay hindi kahinaan, proteksyon nito. At habang mas kaunti ang access ng tao sa iyong insecurities, mas mahirap kanilang manipulahin. Pang-apat, sanayin ang sarili sa kontroladong discomfort. I-expose ang sarili sa maliliit na hamon palagi. Malamig na paligo, maagang pagising, paglalakad na mag-isa. Mga bagay na tinutulak ka sa limitasyon pero hindi ka binabasag. Sa mga sandaling ito, tumitibay ang isip dahil ang paglagoy nakatago sa discomfort. Maya-maya, maiisip mo na lang, kung nalampasan ko yun, ano pa ba ang kayang manakot sa akin? Panglima, matutong magsabi ng hindi nang hindi nagpapaliwanag. Maraming tao ang nawawala ang sarili dahil sa pag-justify ng bawat boundary. Ang mga mentally strong, hindi. Pinoprotektahan nila ang kanilang space gamit ang simpleng hindi. Tapos, ang kumpiyansang iyon ang nakakagulo sa mga manipulators. Nagkakaroon ka ng respeto dahil hindi na available ang iyong enerhiya sa lahat ng oras. Pang-anim, manatili sa katotohanan, hindi sa pakiramdam. Minsan, nagsisinungaling ang feelings, ang facts. Bihira. Kapag stress ka, bumalik ka sa realidad kaysa lumubog ka sa assumptions. Ano talaga ang nangyari? Ano ang totoong nakita o narinig mo? Ang kalinawang ito ang pumuputol sa mental chaos at nagbibigay ng tamang paghusga kaysa emotional na ingay. Pampito, piliin ang reaksyon, huwag mag-autopilot.
Ang mga taong agad nagre-react ay nawawala ng kapangyarihan. Ang mga taong pumipili ng tugon, nakakabawi nito. Pinapabagal ng mentally untouchable people ang kanilang emotional reflex. Iniisip nila ang magiging resulta kahit sa maliliit na bagay. Tahimik pero napakalakas na superpower, di ba? Isang mahinahong tugon lang ang pwedeng magligtas sa'yo mula sa isang linggong pagsisisi. Pangwalo, iwasan ang mga argumento na hindi ka pinalalago. Hindi lahat ng laban ay dapat patulan. Piliin ang laban na may saysay. Hayaan ang maliliit na insulto. Hayaang mamatay ang walang kwentang debate. Ang malakas na isipan ay alam na minsan mas malakas ang katahimikan kaysa sigaw. Nalilito nito ang mga taong inaasahan na mawawala ka sa karakter o magagalit. Pangsyam, i-validate ang sarili muna bago humingi ng approval sa iba. Kung kailangan mo ng papuri para maramdaman mong malakas ka, palagi kang magiging nakakadepende sa iba. I-validate muna ang sarili mong desisyon. Bonus na lang ang papuri. Ang habit na ito ang nagpapalakas ng pundasyon ng emosyonal mong katatagan, higit pa sa anumang compliment, diba? Pang-10, maging komportable na misunderstand. Ang mga deep thinkers ay madalas na nahuhusgahan dahil iba ang kanilang paraan kumpara sa karamihan. Tanggapin mo yon, manindigan kahit hindi ka nila maintindihan. Ang sandaling hindi mo na kailangan ng universal acceptance ay ang sandaling nagiging mas matatag ka, mas matalas at mas mahirap impluwensyahan ang isipan mo. Bihira ang ganitong klase ng mental freedom. Konklusyon. Ang pagiging mentally untouchable ay nanggagaling sa araw-araw na habits na nagpapalakas sa iyong clarity at nagpapatahimik sa emosyonal na bagyo. Subukan mo kaya ang 1 o 2 hakbang na ito ngayon at damhin kung paano magbabago ang iyong enerhiya. Tahimik lumalago ang lakas, pero malakas itong nagpapakita. Kaya ang tunay na tanong, ano ang unang kahinaan na oras na para hindi mo na hayaang gamitin laban sa iyo ng iba? Pag-isipan. Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye! Sa gitna ng unos may liwanag.